Kapag ang sahod, sapat lang para pumasok bukas, pero hindi sapat para mag-ipon, magkasakit o mangarap, hindi yan living wage. Survival allowance lang yan. Sa loob ng ilang dekada, sinanay tayong isipin na ang tagumpay ay nasa labas ng bansa. Na kapag gusto mong umangat, kailangan mong umalis. Hindi masama ang mangarap sa abroad pero kapag ang sistema umaasa sa pag-alis ng sariling mamamayan, mali na ang computation. Sa economics, may simpleng rule. Kapag sobra ang supply, bumababa ang presyo. At sa Pilipinas, sobra ang supply ng taong handang magtiis. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. At kahit mababa ang alok na sahod, tinatanggap. Hindi dahil okay, kundi dahil walang choice. At kapag sanay na ang sistema na laging may papalit, hindi na kailangang magtaas. Ang OFW ay tinawag na bagong bayani. Magandang pakinggan, nakakaiyak pa nga minsan. Pero aminin natin, walang bayani ang dapat umalis para lang mabuhay ng desente. Walang bayani ang dapat iwan ng anak para lang may pambili ng gatas. Kung kailangan mong mangibang bansa para lang maramdaman ng dignidad, hindi bayani ang tawag doon. Biktima yan ng isang sirang sistema. Habang umaasa tayo sa padalang pera, hindi na napipilit ang gobyerno na ayusin ang sahod dito. Hindi na napipilit ang mga kumpanya na magtaas ng pasweldo at hindi na napipilit ang sistema na magbago kasi may sumasalo. Kapag kulang ang kita rito, may umaalis. Kapag mababa ang sahod, may magtitiis sa abroad at dahan-dahan nagiging normal ang abnormal. Kaya kahit milyon ang OFW, kahit bilyon ang pumapasok na pera, nananatiling mababa ang sahod sa Pilipinas. Bakit taayusin kung may umaalis para sumalo? Ngayon, balik tayo sa loob ng bansa. Hindi na abroad ang problema, kundi yung trabaho mismo. May trabaho ka nga, pero pansamantala. May sweldo ka nga, pero walang kasiguraduhan. 3, 5, 6 na buwan, tapos na. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ganito ang sistema. Sa contractualization, ginagawang disposable ang manggagawa. Parang baso sa fast food, gamit, tapon, palit, ulit. At kapag alam ng kumpanya na palagi kang may kapalit, wala silang dahilan para magtaas ng sahod. Simple lang yun. Bakit mag-i-invest sa tao kung pwede namang palitan bukas? Bakit pa magbibigay ng benepisyo kung may pila naman sa labas ng gate? Kaya kahit magaling ka, kahit masipag ka, kahit loyal ka, temporary ka pa rin. At may isa pang mas tahimik na epekto to. Hindi umaakyat ang trabaho. Paulit-ulit ang ginagawa pero hindi tumataas ang value. Walang training. Walang skill upgrade, walang malinaw na direksyon. Hindi ka tinuturuan para umangat, tinuturuan ka lang para tumagal hanggang sa kontrata. Kaya kahit 5 taon, kahit 10 taon ka nang nagtatrabaho, parang year 1 ka pa rin sa sweldo. Hindi dahil wala kang natutunan, kundi dahil walang gustong mag-invest sa taong pwedeng palitan bukas. May minimum wage naman, di ba? Meron. Pero ang tanong, minimum para saan? Minimum para mabuhay? O minimum para hindi magreklamo? Sa papel may sahod ka. Sa realidad, may bilang ka lang na hinahabol. Trabaho ka ngayon para may pamasahe bukas. Kain ka ngayon para may lakas pumasok ulit. Pero kapag may emergency, utang. Kapag may sakit, utang. Kapag may pangarap, saka na lang. Ang minimum wage, hindi na siya idinisenyo para umangat ka. Kaya kahit may trabaho, marami pa rin hirap. Kahit may sahod, walang seguridad. Kahit full-time, pakiramdam mo, part-time ka lang sa buhay mo. Ito ang minimum wage illusion. Pinapaniwala kang sapat. Kahit araw-araw, kulang na kulang ka na. At habang tinatanggap natin na ganyan talaga, tahimik na bumababa ang value ng oras, lakas, at buong buhay ng manggagawa. Hindi kulang ang sipag, hindi kulang ang tiyaga, ang kulang ang sahod na tunay na kayang bumuhay. At dito nagiging kultura ang problema, hindi aksidente. Kultura ng tiis muna, kultura ng okay na yan, kultura ng buti nga may trabaho. Kaya sanay na tayo sa ganito, sahod na sapat lang sa pamasahe, parang hindi na pwedeng baguhin. Pero ang totoo, ang sahod ay hindi lang numero, ito ay desisyon. Desisyong paulit-ulit pinipili ng sistema. Kapag piniling mura ang paggawa, mura rin ang tingin sa oras ng tao. Kapag hindi binigyan ng halaga ang manggagawa, hindi rin lalaki ang value ng trabaho. Hindi dahil kulang ang talino, hindi dahil kulang ang sipag,
kundi dahil kulang ang pagpili na tratuhin ang tao bilang tao, hindi gastos. At hanggat normal ang mababang sahod, hindi ito magiging aksidente. Mananatili itong kultura. Kung ginawa ang kahirapan, ibig sabihin, hindi ito permanente. Tanong lang, sino ang may gustong manatili ito?